Tinangay ng hangin ang tindahang yan sa Alicia, Isabela. Ayon sa uploader ng video, gawa sa light materials ang tindahan kaya madaling natangay ng malakas na hangin sa kasagsagan ng Bagyong Nika. Pinababantayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon sa Isabela at Aurora kasunod ng pananalasa ng Bagyong Nika. Pinatitiyak din niyang hindi magiging problema ang mga rescue equipment at relief goods. Lalo't sa mga lalawigan na yan, maraming puno at poste ang humambalang sa mga kalsada. Mula sa Kasiguran Aurora, may live report si Darlene Kai. Darlene? Ato mula pa rin kuryente at pahirapan pa rin yung linya ng komunikasyon dito sa ilang lugar dito sa Aurora, partikular sa kinatatayuan ko sa Kasiguran. Dahil pa rin yan sa tindi ng pinsala na idinulot ng paghagupit ng Bagyong Nika dito. Buong araw na malakas ang hangin at ulan sa Kasiguran Aurora dahil sa Bagyong Nika. Yung mga puno dito sa likuran ko, nagtutumbahan na, pati na lahat ng pwedeng liparin, nililipa dito sa labas, kaya talagang napakadelikadong lumabas. Nagtumbahan ang mga puno. Napuruhan din ang ilang paaralan. Katulad na yung bahagi ng bubong nitong covered court ng Kasiguran Central School. Kanina, bago kami sumulong dito, ay buo pa yan. Pati yung mga ilang upuan at lamesa dito, nagtumbahan na rin. Sa ilang lugar, hanggang tuhod na ang baha. Pahirapan naman ang pagpasok sa bayan ng Dilasag kung saan naglandfall ang Bagyong Nika kaninang umaga. Humambalang kasi ang mga puno at poste. Nawasak at binahari ng ilang kubo. Kala ko baka mababagsakan ako ng kahoy dyan. Hinayang kami sa yung mga gamit ko at basa na. Sa tabing dagat, hindi rin kumakalma ang mga alon kaya mahigpit ang pagbabantay sa banta ng storm surge. Sa iba pang lugar sa probinsya, sa pilitan ng paglikas sa mga residenteng aabot sa mahigit 5,000. Pagtitiyak ng PDRRMO, sapat pa ang kanilang supply ng relief packs para sa lahat ng apektadong residente. Naka-red alert din ang PDRRMO Isabela. Sa bayan ng Nagilian, walang tigil ang pag-ulan. Sa lakas ng hangin, muntik tamaan ng tinangay na tent ang isang van. Halos zero visibility naman sa Cauayan City. May mga yerong halos lipa rin sa Alicia. May mga tumagilid pang poste ng kuryente at isang rider ang sumemplang. Sa bayan ng Etiague, bahagyang umangat ang bubong ng Emergency Operations Center ng MDRRMO. Naglagay na muna ng modular tents para sa evacuees na nasa isang covered court. Nagmisulang ilog naman ang bahagi ng Barangay Nara. Dahil hindi madaanan ang Nara Bridge, isolated ang 8 iba pang barangay. Umapaw na ang pinakanawan di Tumawini River sa bayan ng Tumawini. Balik evacuation center ang ilang taga-Tuguegarao City na lumikas noong Bagyong Marce. Natatakot lang ako sa totoo lang dun sa typhoon fatigue na tinatawag nila na baka ang mga tao kaka-ready, mapagod na, no, biglang mag-relax. Ayon sa forecast ng Pag-asa, bukod sa Bagyong Nika, posible na rin pumasok bukas sa PAR ang isa pang bagyo na tatawaging Bagyong Ophel. Susundan pa yan ng isa pang bagyo na kung sakaling matuloy ay papangalan na namang Bagyong Pepito. Atong balik tayo dito sa Aurora. Tinututukan ngayon ng probinsya yung relief at clearing operations pero nananatili raw silang naka-alerto para sa mga paparating pang bagyo. Yan yung latest mula rito sa Aurora. Balik sa'yo, Atong. Maraming salamat, Darlene Kai. Nahuli kamang pamamaril sa isang 21 anyos na lalaki sa Cebu City. Nakahinto ang motorsiklo na sinasakyan ng biktima at 2 pang kasama. May lalaking bumaba mula sa minivan at nagpaputok sa direksyon ng biktima. Dead on arrival siya sa ospital. Sa investigasyon, galing sa isang bar ang grupo ng biktima at mula roon, sinundan sila ng suspect. Isa sa tinitingnang motibo sa krimen ang droga. May 5 persons of interest na raw ang pulisya. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na sadyang hindi niya pinapadalo ang mga opisyal ng Office of the Vice President sa mga pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential and intelligence funds ng OVP. Sabi ng mga OVP officials sa kanilang liham, meron silang official travel kaya hindi ulit sumipot sa pagdinig kanina. Pinasight in contempt sila ng Kamara. Kunekosyon tuloy muli sa Kamara
kung may malisyosong intensyon ng pagpayag sa kanilang bumiyahe sa araw ng pagdinig. Pero sabi ni VP Sara, naghahanda lang sila para sa anibersaryo ng OVP sa November 15. Kaya marami sa mga tauhan nila ang nagpunta sa satellite offices. Tinawag din niya ang paninira ang pagpuna ng Commission on Audit sa mga isinumite ng OVP na acknowledgement receipts ng pinagamitan ng confidential funds noong 2022 at 2023. Ayon sa COA, mali-mali ang mga petsa ng mga resibo. May lagda naman ang ilan pero walang pangalan at may mga hindi rin mabasa kung sino ang signatories. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na sadyang hindi niya pinapadalo ang mga opisyal ng Office of the Vice President sa mga pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential and intelligence funds ng OVP. Sabi ng mga OVP officials sa kanilang liham, meron silang official travel kaya hindi ulit sumipot sa pagdinig kanina. Pinasight in contempt sila ng Kamara. Kunekosyon tuloy muli sa Kamara kung may malisyosong intensyon ng pagpayag sa kanilang bumiyahe sa araw ng pagdinig. Pero sabi ni VP Sara, naghahanda lang sila para sa anibersaryo ng OVP sa November 15. Kaya marami sa mga tauhan nila ang nagpunta sa satellite offices. Tinawag din niya ang paninira ang pagpuna ng Commission on Audit sa mga isinumite ng OVP na acknowledgement receipts ng pinagamitan ng confidential funds noong 2022 at 2023. Ayon sa COA, mali-mali ang mga petsa ng mga resibo. May lagda naman ang ilan pero walang pangalan at may mga hindi rin mabasa kung sino ang signatories. Hinatulang guilty sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act ang SK Chairman at iba pang sangkot sa brutal na pagpatay sa isang aso sa Pilar Capiz. Sa videong nag-viral noong Mayo, ibinigti ang aso sa basketball ring. Pinaghahampas ito ng SK Chairman ng kawayan hanggang mamatay. Lumabas noon sa investigasyon, ang amo raw mismo ng aso ang humingi ng tulong sa mga residente para patayin ang aso dahil kinain umano nito ang mga alaga niyang manok at iba pang maliliit na hayop. Naghain ng guilty plea ang mga akusado kaya pinagmulta na lamang sila at hindi na ikinulong. Ayon sa abogado ng Rojas Animal Welfare Society na naghabla sa mga akusado, malaking bagay na nabigyan ng hustisya ang aso. Paalala rin daw ito sa publiko na hindi dapat na pagmalupitan ang mga hayop. Rider patay sa karambola ng 12 sasakyan sa Maa, Davao City. Nawalan daw ng kontrol ang driver ng isang wing van truck at inararo ang 6 na pribadong sasakyan at 5 motorsiklo. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver na naharap sa patong-patong na reklamo. Hanggang 45 pesos kada kilong bigas mabibili sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Dahil yan sa kasunduan ng Department of Agriculture at mga market association na limitahan sa 3 to 5 pesos per kilo ang kita ng mga retailer sa regular at well-milled rice. Pero ang mga retailer umaaray. Pastor Apollo Kibuloy naka-confine sa Philippine Heart Center. Dinala siya roon noong November 8 matapos sumakit ang dibdib noong November 7. Pinalawig ng korte ang medical furlough ni Kibuloy hanggang November 16 para tapusin ang lahat ng medical test. Ayon sa abogado ni Kibuloy, matagal nang may irregular heartbeat ang pastor. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nung last month pa, Comedy Queen Ai de las Alas kinumpirma sa Fast Talk with Boy Abunda ang hiwalayan nila ng asawang si Gerald Sibayan. October 14, na nag-chat siya sa madaling araw dito sa Pilipinas na, yun nga, sinabi niya na gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. I really tried my best kasi meron kaming in vitro. Meron pa kaming isa, si Gold. Meron pa kami isang embryo eh. Sabi ko sa kanya, pag nagkapera kami, surprise ko sana siya na ilalagay ko yung baby para meron kami anak. Sa usapin naman kung may third party sa hiwalayan. Di ba ang mga asawa, ano yan eh, malalakas yung mga ano. Ako, ramdam ko meron. Kasi ama nung 2019, ano na siya eh, nag-cheat na rin siya noon.
I wish you well. Kasi sa 10 taong pinagsamahan natin, in fairness naman to you, naging good husband ka naman. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsuntukan ng mga residente sa pista sa barangay Daga, Panay, Capiz. May mga pulis pero hindi pa rin maawat ang mga sangkot sa komosyon. Kapag alamang magkakaanak ang mga dawit sa gulo. 44 days to go before Christmas sa Gapan City, Nueva Ecija. Ramdam na ang Kapaskuhan matapos pailawan ang kanilang giant Christmas tree. Bukod sa 150 feet Christmas tree, agaw pansin din ang kanilang giant Ferris wheel, life-sized Belen at Christmas tunnel. Tad-tad ng Christmas lights ang paligid gaya ng kanilang plaza. It's more fun nga raw sa Gapan dahil sa pagbubukas ng pinagandang Lumang Gapan kung saan makikita ang hilera ng mga lumang istruktura. Hindi naman makukumpleto ang Christmas feels kung wala ang Chibugan na tampok sa kanilang Night Street.